Alam mo ba na ang ilan sa mga prutas na kinakain mo araw-araw ay maaaring tahimik na nakakasama sa iyong kalusugan? Habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating mga katawan at ang ilang mga pagkain na dati ay ayos lang ay maaaring maging mapanganib, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot o pinamamahalaan ang mga kondisyon tulad ng diabetes, sakit sa puso, o mga problema sa bato. Nitong nakaraang buwan lang, isang 72 taong gulang na lalaki ang nakaranas ng matinding pagkalito at pagkahilo dahil lamang sa isang prutas na kinakain niya sa loob ng maraming taon nang hindi nag-iisip. Hindi siya nag-iisa, maraming mga nakatatanda ang hindi namamalayan na kumakain ng mga prutas na maaaring maglagay sa kanilang kalusugan sa seryosong panganib. Ngayon, ibubunyag namin ang 7 prutas na hindi dapat kainin ng mga nakatatanda at higit sa lahat, mga ligtas at masarap na alternatibo upang mapanatili kang malusog ng walang hindi kinakailangang mga panganib. Ang ilan sa mga ito ay maaaring ikagulat mo, at ang numero 7 ay isang bagay na kinakain ng maraming tao araw-araw nang hindi namamalayan ang potensyal na panganib. Bago tayo sumabak, ipaalam mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang nararating ng ating komunidad. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, siguraduhing mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mahahalagang tip sa kalusugan tulad nito. Ngayon, magsimula tayo sa unang prutas sa ating listahan, isa na mukhang hindi nakakasama, ngunit maaaring talagang maging nakakalason sa mga nakatatanda. Isa, starfruit, ang nakatagong panganib. Ang starfruit ay maaaring mukhang isang hindi nakakasamang tropical trait, ngunit para sa mga nakatatanda, maaari itong maging lubhang mapanganib kahit na nagbabanta sa buhay, lalo na para sa mga may problema sa bato. Ang nakatagong panganib ay nakasalalay sa karamboksin, isang neurotoxin na kayang salain ng malulusog na bato ng walang problema. Gayunpaman, isa sa 3 nakatatanda ang may pinababang paggana ng bato nang hindi namamalayan ito. Kapag ang toxin na ito ay tumaas sa daluyan ng dugo, maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkalito, pagsusuka, pagkahilo at kahit na koma. Si John, isang 72 taong gulang mula sa Florida, ay naisip na gumagawa siya ng isang malusog na pagpipilian sa pamamagitan ng pagdaragdag ng starfruit sa kanyang mga smoothies sa umaga. Sa loob ng isang linggo, nagsimula siyang makaranas ng biglaang mga pagkawala ng memorya, pagkahilo at matinding pagkapagod. Sa una, ipinapalagay niya na bahagi lamang ito ng pagtanda, ngunit lumala ang kanyang mga sintomas hanggang sa siya ay bumagsak sa bahay. Dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital, kung saan natuklasan ng mga doktor na ang starfruit ay nag-trigger ng matinding neurotoxic effects dahil sa kanyang banayad, ngunit hindi pa nadidiagnosis na kondisyon sa bato. Wala akong ideya na magagawa ito ng starfruit, inamin niya pagkatapos gumaling. Hindi ito isang nakahiwalay na kaso. Nagbabala ang National Kidney Foundation na para sa mga nakatatanda na may kapansanan sa bato, kahit na isang solong starfruit ay maaaring magdulot ng seryosong neurological damage. Ang nakakatakot na bahagi, maraming tao ang hindi alam na nahihirapan ang kanilang mga bato hanggang sa huli na. Ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, namamaga na bukong-bukong, o mga pagbabago sa pag-ihi ay maaaring magpahiwatig ng pinababang paggana ng bato. Kung nasiyahan ka sa mga tropikal na prutas, palitan ang starfruit ng Asian pears na may malutong at makatas na texture ng walang mga panganib o dragon fruit na nagbibigay ng katulad na exotic appeal ngunit ganap na ligtas. Ang mga alternatibong ito ay malawak na magagamit at hindi maglalagay sa iyong kalusugan sa panganib. Ikaw ba o isang taong kilala mo ay nagkaroon na ng reaksyon sa starfruit? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa prutas numero 2, isa na mukhang ganap na ligtas, ngunit maaaring magdulot ng seryosong pagtaas ng asukal sa dugo at maging isang panganib sa pagkasakal para sa mga nakatatanda. 2. Ubas, ang bitag sa asukal sa dugo. Ang mga ubas ay madalas na nakikita bilang isang mabilis, malusog na merienda, madaling kainin, matamis at nakakapresko. Ngunit para sa mga nakatatanda, maaari silang maging nakakagulat na mapanganib, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes o prediabetes, na nakakaapekto sa halos 50% ng mga Amerikano na higit sa 65 taong gulang. Ang issue, ang mga ubas ay puno ng natural na asukal. Ang isang tasa lamang ng mga ubas ay naglalaman ng kasing dami ng asukal ng 4 na sugar cubes. Dahil mayroon silang mataas na glycemic index, maaari silang magdulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo,
na humahantong sa pagkapagod, pagkahilo, at pangmatagalang komplikasyon tulad ng pinsala sa nerbiyo at mga problema sa paningin. Si Patricia, isang 68 taong gulang mula sa Chicago, ay naisip na gumagawa siya ng isang matalinong pagpipilian sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang mga cookies sa hapon ng isang mangkok ng mga ubas. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang asukal sa dugo ay naging hindi matatag na nakakaapekto sa kanyang enerhiya, kalooban, at maging sa kanyang paningin. Hindi ko naisip na ang isang bagay na kasing simple ng mga ubas ay maaaring magkaroon ng gayong malakas na epekto sa akin, ibinahagi niya sa isang follow-up appointment. Ngunit ang asukal ay hindi lamang ang panganib. Ang mga ubas ay isa ring seryosong panganib sa pagkasakal para sa mga nakatatanda. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating swallowing reflex na nagpapataas ng panganib ng pagkasakal. Dahil ang mga ubas ay may makinis at madulas na ibabaw, madali silang dumikit sa lalamunan, lalo na kung kinakain silang buo. Iniulat ng National Safety Council ang isang 30% na pagtaas sa mga insidente ng pagkasakal na kinasasangkutan ng mga ubas sa mga nakatatanda sa huling 5 taon. Kaya, ano ang isang mas ligtas na alternatibo? Kung gusto mong magmeryenda ng prutas, subukan ang mga sariwang berry tulad ng mga blueberries o raspberries na may mas kaunting asukal at puno ng mga antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng utak. Ang isa pang mahusay na pagpipilian ay mga piraso ng melon na nagbibigay ng katulad na tamis, ngunit may mas mahusay na kontrol sa bahagi. Kung kailangan mong kumain ng mga ubas, narito ang isang simpleng tuntunin. Palaging gupitin ang mga ito sa quarters upang mabawasan ang panganib sa pagkasakal at limitahan ang iyong sarili sa hindi hihigit sa 6 na piraso sa isang pagkakataon. Ang pagpapare sa kanila ng isang mapagkukunan ng protina, tulad ng keso, ay maaari ring makatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal at maiwasan ang mga pagtaas sa asukal sa dugo. Naranasan mo na ba ang hindi inaasahang mga epekto mula sa pagkain ng mga ubas? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa prutas numero 3, isa na malawak na pinupuri para sa mga benepisyo nito sa kalusugan, ngunit maaaring lihim na magdulot ng kalituhan sa iyong panunaw at pagiging epektibo ng gamot. 3. Mga kahel, ang trigger ng acid reflux. Ang mga kahel ay puno ng vitamina C at mga antioxidant na nagiging sanhi upang magmukha silang perpektong prutas na nagpapalakas ng immune system. Ngunit para sa mga nakatatanda, mayroon silang mga hindi inaasahang panganib, lalo na para sa mga nakikitungo sa acid reflux, mga pakikipag-ugnayan sa gamot, at pagiging sensitibo ng ngipin. Ang isa sa mga pinakamalaking issue sa mga kahel ay ang kanilang mataas na kaasiman. Habang tumatanda tayo, humihina ang kalamnan na pumipigil sa pag-akyat ng asido sa tiyan sa esophagus, na humahantong sa acid reflux at heartburn. Sa katunayan, higit sa 60% ng mga nasa edad na 60 pataas ang nakakaranas ng acid reflux, at ang mga prutas na citrus ay isa sa mga pinakamalaking nagtitrigger. Si Margaret, isang 73 taong gulang mula sa Minnesota, ay umiinom ng isang baso ng sariwang katas ng kahel tuwing umaga sa pag-aakalang pinapalakas nito ang kanyang immune system. Ngunit sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may matinding heartburn at isang nasusunog na sensasyon sa kanyang lalamunan. Matapos alisin ang mga kahel, sa wakas ay nagsimula siyang matulog ng buong gabi muli. Hindi ko iniugnay ang aking acid reflux sa mga kahel hanggang sa itinuro ito ng aking doktor, inamin niya. Ngunit may isa pang nakatagong panganib, maaaring makagambala ang mga kahel sa higit sa 50 karaniwang gamot na iniinom ng mga nakatatanda, kabilang ang mga gamot sa presyon ng dugo, mga gamot sa kolesterol, at mga antidepressant. Ayon sa Mayo Clinic, ang pagkain ng mga kahel o pag-inom ng katas ng kahel sa loob ng 2 oras ng pag-inom ng mga gamot na ito ay maaaring makaapekto sa kung gaano kahusay ang mga ito, na maaaring maglagay sa iyong kalusugan sa panganib. Maaari ring makapinsala ang mga kahel sa enamel ng ngipin na nagiging mas manipis sa pagtanda. Ang patuloy na pagkakalantad sa citrus na asido ay maaaring humantong sa pagtaas ng pagiging sensitibo ng ngipin, pagkabulok, at maging sa pagguho ng enamel sa paglipas ng panahon. Kaya ano ang alternatibo? Hindi mo kailangan ng mga kahel upang makuha ang iyong pang-araw-araw na dosis ng bitamina K sa halip. Subukan ang mga pulang bell pepper na talagang naglalaman ng mas maraming bitamina C kaysa sa mga kahel, ngunit walang kaasiman.
Ang isa pang mahusay na pagpipilian ay ang kiwi, na puno ng mga sustansya at madali sa tiyan. Kung kailangan mo talagang kumain ng mga kahel, sundin ang mga tips sa kaligtasan na ito. Huwag kailanman kainin ang mga ito nang walang laman ang tiyan, palabnawin ang katas ng kahel sa tubig sa isa ratio upang mabawasan ang kaasiman. At iwasang kainin ang mga ito sa loob ng 2 oras ng pag-inom ng mga gamot. Naranasan mo na ba ang acid reflux o panunaw pagkatapos kumain ng mga kahel? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa prutas numero 4, isa na madalas na tinatawag na superfood, ngunit maaaring aktwal na sumasabotahe sa iyong timbang at nakakaapekto sa iyong mga gamot. 4. Mga abokado, ang nakatagong bomba ng taba. Ang mga abokado ay madalas na pinupuri bilang isang superfood na puno ng malulusog na taba at mga sustansya. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang labis na mabuting bagay ay maaaring maging isang problema. Habang nag-aalok sila ng malulusog na monounsaturated fat sa puso, sila rin ay lubhang calorie dense. At para sa mga matatanda, maaari itong humantong sa hindi kanais-nais na pagtaas ng timbang, mga pakikipag-ugnayan sa gamot, at maging sa hindi inaasahang mga reaksyong alerhiya. Ang isang katamtamang abokado ay naglalaman ng humigit kumulang 240 calories, halos kasing dami ng isang buong pagkain para sa ilang nakatatanda. Nagbabala ang American Heart Association na habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating metabolismo at nangangailangan tayo ng mas kaunting calories. Ang pagkain ng mga abokado ng regular nang hindi inaayos ang mga bahagi ay maaaring humantong sa unti-unting pagtaas ng timbang na nagpapahirap naman sa mga kasukasuan, puso, at pangkalahatang kadaliang kumilos. Si Robert, isang 75 taong gulang mula sa Denver, ay nagsimulang kumain ng abokado toast tuwing umaga sa paniniwalang ito ay isang mas malusog na pagpipilian sa almusal. Sa loob ng 3 buwan, tumaas siya ng 12 debit na nagpalala sa kanyang pananakit ng kasukasuan at nagpahirap sa mga pang-araw-araw na gawain. Akala ko kumakain ako ng malusog, ngunit hindi ko napagtanto kung gaano ka-calorie dense ang mga abokado hanggang sa itinuro ito ng aking doktor, ibinahagi niya. Ngunit ang pagtaas ng timbang ay hindi lamang ang alalahanin. Maaari ding makagambala ang mga abokado sa ilang mga gamot, kabilang ang mga pampalabnaw ng dugo, mga gamot sa presyon ng dugo, at maging ang ilang mga antidepressant. Ang mataas na antas ng bitamina E sa mga abokado ay maaaring mabawasan ang pagiging epektibo ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, tulad ng warfarin, na nagpapataas ng panganib ng mapanganib na mga pamumuo ng dugo. Sa kabila ng kanilang mga benepisyo sa kalusugan, ang pagkain ng labis na abokado ay maaari ring makaapekto sa mga antas ng potassium, na maaaring maging mapanganib para sa mga maisakit sa bato o mga kondisyon sa puso. Ang isa pang nakakagulat na panganib, ang alerhiya sa abokado, lalo na para sa mga nakatatanda na may mga pagkasensitibo sa latex. Ipinapakita ng mga pag-aaral na halos 6% ng mga taong higit sa 65 taong gulang ang may alerhiya sa latex, at dahil ang mga abokado ay naglalaman ng mga protina na katulad ng latex, maaari silang mag-trigger ng mga reaksyong alerhiya kahit na nakain mo na sila ng ligtas sa nakaraan. Ang mga sintomas ay mula sa banayad na pangangati at kakulangan sa ginhawa sa tiyan hanggang sa matinding kahirapan sa paghinga. Kaya ano ang solusyon? Kung gusto mo ang lasa at texture ng mga abokado, ngunit nais mong maiwasan ang mga panganib, subukan ang malulusog na alternatibo sa puso tulad ng langis ng oliba o maliliit na bahagi ng mga mani, lalo na ang mga walnut at almonds, na nagbibigay ng katulad ng mga sustansya ng walang mga pakikipag-ugnayan sa gamot. Kung kumain ka ng mga abokado, limitahan ang iyong sarili sa 1/4 ng abokado bawat araw, palaging ipares ito sa iba pang mga pagkain, at subaybayan ang anumang hindi karaniwang mga reaksyon. Napansin mo na ba ang mga pagbabago sa iyong timbang, panunaw, o pagiging epektibo ng gamot pagkatapos kumain ng mga abokado? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa prutas numero 5, isa na paborito sa tag-init, ngunit maaaring aktwal na makagambala sa balanse ng iyong katawan sa likido at magpataas ng iyong asukal sa dugo. 5. Pakwan, ang disruptor ng balanse ng likido. Ang pakwan ay madalas na nakikita bilang ang perpektong merienda sa tag-init, hydrating, nakakapresko, at natural na matamis. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang prutas na ito ay maaaring maging nakakagulat na may problema, lalo na para sa mga maisakit sa puso, mga problema sa bato, o diabetes.
Habang ang pakwan ay higit sa 70% na tubig, ang mataas na natural na nilalaman nito sa asukal at potensyal na makagambala sa balance ng likido ay isa sa pinakamalaking alalahanin tungkol sa pakwan ay ang mataas nitong glycemic index. Kahit na halos tubig lang, kayang itaas ng pakwan ang lebel ng asukal sa dugo ng kasing bilis ng soda. Ayon sa American Diabetes Association, ang 2 tasa ng pakwan ay maaaring makaapekto sa lebel ng asukal sa dugo ng katumbas ng 1 lata ng soda. Kaya't mapanganib itong pagpipilian para sa mga senior citizen na may diabetes o insulin resistance. Si Betty, isang 78 taong gulang mula sa Arizona, ay akala niyang gumagawa siya ng malusog na pagpipilian sa pamamagitan ng pagkain ng pakwan araw-araw upang manatiling hydrated sa panahon ng tag-init. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang pamamaga sa kanyang mga binti at hirap sa paghinga. Isinugod siya sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na ang kanyang katawan ay nag-ipon ng labis na likido na nagpapahirap sa paggana ng kanyang puso. Ang hindi niya alam ay ang mataas na tubig at potassium content ng pakwan ay maaaring magpabago sa balance ng likido sa katawan, lalo na para sa mga umiinom ng diuretics o gamot sa puso. Para sa mga nakatatanda na may sakit sa bato, ang pakwan ay nagdudulot ng isa pang nakatagong panganib. Ang mataas na level ng potassium sa pakwan ay maaaring mahirapan para sa mga tumatandang bato na iproseso, na humahantong sa irregular na pagtibok ng puso, panghihina ng kalamnan, at maging sa pagpalya ng puso sa malubhang kaso. Dahil 40% ng mga nasa hustong gulang na mahigit 65 taong gulang ay may mahinang paggana ng bato. Ang pagkain ng labis na pagkaing mayaman sa potassium, tulad ng pakwan, ay maaaring tahimik na maglagay sa kanilang kalusugan sa panganib. Kaya ano ang mas ligtas na paraan upang manatiling hydrated at refreshed? Sa halip na pakwan, subukan ang mga hiwa ng pipino na inihalo sa tubig para sa isang natural na hydrating na opsyon ng walang pagtaas ng asukal. Ang mga frozen berry chunks ay isa ring mahusay na alternatibo na nag-aalok ng tamis habang tumutulong na kontrolin ang lebel ng asukal sa dugo ng mas epektibo. Kung talagang gusto mo ang pakwan, narito ang isang gabay sa kaligtasan na dapat sundin. Limitahan ang iyong sarili sa hindi higit sa kalahating tasa bawat serving. Palaging kainin ito kasama ng isang pinagkukunan ng protina tulad ng mani o keso upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Iwasan ang pagkain nito sa gabi upang mabawasan ang pag-ipon ng likido. Napansin mo na ba ang pamamaga o pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ng pakwan? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa prutas numero 6 na madalas kainin ng maraming senior citizen upang tumulong sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit sa katotohanan, maaari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. 6. Papaya, ang hamon sa sistema ng panunaw. Ang papaya ay madalas na inirerekomenda bilang pantulong sa panunaw dahil naglalaman ito ng papain, isang natural na enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng mga protina. Ngunit habang maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa ilan, para sa mga nakatatanda, ang papaya ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga panganib sa kalusugan, kabilang ang mga mapanganib na interaksyon sa gamot, mga reaksyong alerhiya, at hindi komportable sa pagtunaw. Isa sa pinakamalaking alalahanin ay kung paano nakakaapekto ang papaya sa mga karaniwang gamot. Naglabas ang ACE ng mga babala tungkol sa kakayahan ng papaya na makagambala sa mga blood thinner, gamot sa diabetes, at maging sa ilang mga antibiotics. Maaaring mapahusay ng papain ang mga epekto ng mga blood thinner na nagpapataas ng panganib ng hindi makontrol na pagdurugo at pagkasugat. Para sa mga nakatatanda na namamahala sa lebel ng asukal sa dugo, maaaring baguhin ng papaya kung paano hinihigop ng katawan ang insulin at mga gamot sa diabetes na humahantong sa hindi mahulaan na pagbabago sa asukal sa dugo. Si Helen, isang 71 taong gulang mula sa San Diego, ay nagsimulang kumain ng papaya araw-araw upang tumulong sa pagtunaw ng pagkain. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya na ang kanyang gamot sa presyon ng dugo ay hindi na gumagana ng maayos at ang kanyang lebel ng asukal sa dugo ay naging mas mahirap kontrolin. Matapos niyang talakayin ito sa kanyang doktor, natuklasan niya na ang papaya ay nakakagambala sa pagiging epektibo ng kanyang mga gamot na nagpapahirap sa kanyang katawan na kontrolin ang mga mahahalagang function. Ang isa pang nakatagong panganib ay ang kaugnayan ng papaya sa mga alerhiya sa latex.
Ipinapakita ng pananaliksik na 35% ng mga nakatatanda na may mga alerhiya sa latex ay tumutugon din sa papaya, kahit na nakakain na nila ito ng ligtas sa nakaraan. Ang mga reaksyong alerhiya na ito ay maaaring magsimula sa banayad na pangangati sa bibig, hindi komportable sa tiyan, ngunit sa malubhang kaso, maaari silang humantong sa hirap sa paghinga, pamamaga, o kahit anaphylaxis. Sa wakas, habang tinutulungan ng papain ang ilang mga tao na tunawin ang pagkain, para sa mga nakatatanda na may sensitibong tiyan o acid reflux, maaari nitong aktwal na inisin ang digestive lining na humahantong sa pamamaga, acid reflux, at pananakit ng tiyan. Marami sa aking mga mas lumang pasyente ang nag-ulat na pagkatapos ng 60, ang papaya ay hindi na tumutulong sa kanilang panunaw, ngunit sa halip ay nagdudulot ng higit na discomfort. Kaya ano ang mas mahusay na alternatibo para sa kalusugan ng pagtunaw? Sa halip na papaya, subukan ang mga pagkaing mayaman sa probiotic tulad ng plain yogurt o fermented na gulay na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka nang hindi nakakasagabal sa mga gamot. Ang gingertia ay isa pang mahusay na opsyon. Ito ay banayad sa tiyan at natural na nagbabawas ng pamamaga at pagduduwal. Kung gusto mo ang papaya, sundin ang mga tip na ito sa kaligtasan. Huwag kailanman kainin ito nang walang laman ang tiyan. Kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga interaksyon sa gamot. Magsimula sa isang maliit na bahagi lamang, 2 hanggang 3 maliliit na piraso, upang subukan ang iyong tolerance. Napansin mo na ba ang hindi inaasahang mga epekto pagkatapos kumain ng papaya? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ngayon, dumako tayo sa huling prutas sa ating listahan na madalas kainin ng maraming senior citizen araw-araw sa pag-aakalang ito ay malusog, ngunit maaari nitong aktwal na ilagay ang kanilang puso sa panganib. 7. Saging, ang panganib ng labis na potassium. Ang saging ay isa sa mga pinakakaraniwang kinakain na prutas sa mundo, nakilala sa kanilang kaginhawahan, natural na tamis, at mataas na nilalaman ng potassium. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang labis na potassium ay maaaring maging isang seryosong problema, lalo na para sa mga may sakit sa bato, kondisyon sa puso, o mga umiinom ng ilang partikular na gamot. Ang potassium ay mahalaga para sa paggana ng kalamnan at kalusugan ng puso, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pagkontrol ng level ng potassium. Sa katunayan, halos 40% ng mga nasa hustong gulang na mahigit 65 taong gulang ay may mahinang paggana ng bato, madalas nang hindi nalalaman. Kapag hindi na maalis ng katawan ang labis na potassium ng maayos, maaari itong humantong sa isang mapanganib na kondisyon na tinatawag na hyperkalemia, na maaaring magdulot ng irregular na pagtibok ng puso, panghihina ng kalamnan, at maging bigla ang pag-aresto sa puso. Si James, isang 74 taong gulang mula sa Texas, ay kumakain ng 2 saging sa isang araw sa loob ng maraming taon na naniniwalang ang mga ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng enerhiya. Isang umaga, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, panghihina, at mabilis na pagtibok ng puso. Sa ospital, natuklasan ng mga doktor na ang kanyang level ng potassium ay mapanganib na mataas na naglalagay sa kanya sa panganib para sa isang seryosong heart arrhythmia. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na bawasan kaagad ang pagkain ng saging. Higit pa sa mga alalahanin tungkol sa potassium, ang saging ay mataas din sa natural na asukal, na maaaring humantong sa pagtaas ng asukal sa dugo, lalo na para sa mga nakatatanda na may diabetes o prediabetes. Dahil ang saging ay naglalaman ng karamihan ng mabilis na natutunaw na carbohydrates, maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya, na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na mas pagod kaysa dati. Kaya ano ang mas mahusay na alternatibo? Kung naghahanap ka ng prutas na mababa sa potassium at nagpapalakas ng enerhiya, subukan ang mga berry tulad ng strawberry o blueberry na nagbibigay ng mahahalagang bitamina at antioxidant ng walang labis na potassium. Kung nasiyahan ka sa texture ng saging, isaalang-alang ang mga inihurnong kamote na nag-aalok ng mabagal na paglabas ng carbohydrates at fiber na tumutulong upang mapanatili ang matatag ang iyong level ng asukal sa dugo. Kung gusto mo pa ring tangkilikin ang saging, sundin ang mga tip na ito sa kaligtasan. Limitahan ang iyong sarili sa kalahating saging bawat serving. Iwasan ang pagkain nito nang walang laman ang tiyan. Kumonsulta sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga gamot na nakakaapekto sa level ng potassium tulad ng diuretics o gamot sa presyon ng dugo.
Nakaranas ka na ba ng pagkapagod o palpitation sa puso pagkatapos kumain ng saging? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ngayon na nasaklaw na natin ang lahat ng 7 prutas, tapusin natin sa ilang mahahalagang takeaways upang matulungan kang gumawa ng mas matalino at mas ligtas na mga pagpipilian ng prutas habang ikaw ay tumatanda. Bakit kailangang maging mas maingat ang mga nakatatanda sa mga prutas? Tinalakay natin ang 7 mapanganib na prutas na maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan para sa mga nakatatanda, ngunit maaari kang magtaka, hindi ba dapat malusog ang mga prutas? Ang totoo ay habang ang mga prutas ay puno ng mga bitamina at sustansya, hindi lahat ng prutas ay nilikha ng pantay, lalo na habang tayo ay tumatanda. Paano binabago ng pagtanda ang paraan ng pagproseso ng ating mga katawan sa mga prutas? Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo, nagiging mas sensitibo ang ating sistema ng panunaw, at ang ating mga organo, lalo na ang mga bato, puso at atay, ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ang mga pagkaing ating kinakain. Ang ilang mga prutas na dating ganap na maayos sa iyong 30 o 40 ay maaaring biglang maging problematiko sa iyong 60 at lampas pa. Mahinang paggana ng bato, ang iyong mga bato ay natural na bumababa sa pagiging epektibo sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan ito na maaari silang mahirapan sa pag-filter ng labis na potassium mula sa saging, pakwan, at abokado, o mga lason tulad ng karamboxin sa starfruit. Tumaas na sensitivity sa asukal, maraming mga nakatatanda ang nagkakaroon ng insulin resistance o diabetes, na ginagawang mas mapanganib kaysa sa tila ang mga prutas na mataas ang asukal tulad ng ubas at pakwan. Mahinang panunaw, ang tiyan ay gumagawa ng mas kaunting acid habang tayo ay tumatanda, na nagpapahirap sa pagtunaw ng mga acidic na prutas tulad ng mga dalandan at papaya, na humahantong sa reflux at discomfort sa tiyan. Mga pakikipag-ugnayan sa gamot, maraming mga nakatatanda ang umiinom ng pang-araw-araw na gamot na maaaring maapektuhan ng ilang mga prutas. Halimbawa, ang mga dalandan at papaya ay nakakasagabal sa presyon ng dugo at mga gamot sa pampanipis ng dugo na maaaring humantong sa mga seryosong komplikasyon. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugan na kailangan mong ganap na alisin ang prutas, ngunit nangangahulugan ito na kailangan mong maging mas matalino tungkol sa kung alin ang iyong kinakain at kung paano mo ito kinakain. Ang mito ng malusog na pagkain, bakit hindi ligtas ang lahat ng natural? Maraming mga nakatatanda ang naniniwala na dahil ang isang bagay ay natural, dapat itong maging malusog. Ngunit dahil lamang ang isang pagkain ay buo at hindi na proseso ay hindi nangangahulugan na ito ay ligtas para sa lahat. Ang honey ay natural, ngunit ito ay asukal pa rin at maaaring magpataas ng lebel ng asukal sa dugo, tulad ng mga naprosesong matatamis. Ang mga mani ay natural, ngunit mataas ang mga ito sa calories at taba, na maaaring humantong sa pagtaas ng timbang at mga problema sa panunaw kung sobra ang kinakain. Ang asin ay isang natural na mineral, ngunit ang labis ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at mga problema sa bato. Ang mga prutas ay pareho din ang mabuti para sa isang tao ay maaaring hindi mabuti para sa iba, lalo na sa iba't ibang yugto ng buhay. Matalinong mga pagpipilian ng prutas, kung ano ang dapat mong kainin sa halip. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung aling mga prutas ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung aling mga prutas ang pinakamahusay para sa mga nakatatanda. Ang pinakamahusay na mga pagpipilian ay mababa sa asukal upang maiwasan ang pagtaas ng asukal sa dugo, banayad sa pagtunaw upang maiwasan ang reflux at discomfort sa tiyan, ligtas para sa kalusugan ng bato at puso na nangangahulugang mababa sa potassium at acid. Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na pagpipilian ng prutas para sa mga nakatatanda. Mga berry, strawberries, blueberries, raspberries, puno ng antioxidant, mababa sa asukal, at mahusay para sa kalusugan ng utak. Mansanas, mataas sa fiber, mababa sa asukal, at mahusay para sa panunaw. Siguraduhing nguyain itong mabuti o kainin itong hiniwa. Peras, katulad ng mga mansanas, ngunit mas malambot na ginagawang mas madaling nguyain at tunawin. Kiwi, mataas sa bitamina C nang walang acidity ng mga dalandan. Melon, cantaloupe, honeydew, mas mababa sa asukal kaysa sa pakwan, ngunit hydrating at masarap pa rin. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang mga prutas, maaari mo pa ring tangkilikin ang masasarap na lasa at mahahalagang sustansya nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong kalusugan.
Paggawa ng mas matalino at mas ligtas na mga pagpipilian habang tayo ay tumatanda. Bumabagal ang ating metabolismo, mas mahirap gumana ang ating mga organo, at ang dating walang kasamang merienda ay maaari na ngayong magkaroon ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ngunit ang magandang balita ay palaging may mga ligtas at masasarap na alternatibo. Kung ito man ay pagpapalit ng mga dalandan ng mga bell pepper para sa bitamina C, pagpapalit ng pakwan ng mga pipino upang manatiling hydrated, o pagpili ng mga berry sa halip na ubas upang protektahan ang asukal sa dugo. Ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong pakiramdam araw-araw. Ang iyong kalusugan ay masyadong mahalaga upang kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib. Sa pamamagitan ng paggawa ng may kaalamang mga pagpipilian at pakikinig sa iyong katawan, maaari mong patuloy na tangkilikin ang mga pagkaing iyong gusto habang pinoprotektahan ang iyong kapakanan. Kung napansin mo ang mga pagbabago sa kung paano nakakaapekto sa iyo ang ilang mga prutas habang tumatanda ka, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ang iyong pananaw ay maaaring makatulong sa iba sa aming komunidad. Kung nakita mo itong nakakatulong na impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda. Manatiling may kaalaman, manatiling may kapangyarihan, at higit sa lahat, manatiling malusog. Magpapasalamat sa iyo ang iyong sarili sa hinaharap para sa paggawa ng matalinong mga pagpipilian ngayon.